No, kung ikaw ay irereklamo at kung tutuluyan ka talaga or gagawin talaga ni Midit yun, malaki ang laban niya. No? That's why, if I were you, the best way na gawin mo, mag-public apology ka, Brad. Mahirap itong pinasok na to ni Red Sane ngayon. Yan ang sinasabi na hindi muna kayo mag-fact check bago kayo gumawa ng inyong mga reaction or ng inyong mga komentary. No? Dahil dito sa ginawang ito ni Red Sane, siya pa yung pwedeng maitulpo, no, ni Midit. Dahil sa paggagawa ng kwento na sinulsulan daw, no, nitong si Midit, itong si Beyonce, para magpatulpo. So, sa ginagawang ito ni Red Sane, mas lalong, alam nyo, ang magiging parte pa rin ng no, ng usapin dito si Beyonce. Bakit? Kasi lalabas, sasabihin ng mga tao, oh, yan ba yung tamang taong sinamahan mo na gumagawa ng kwento? Di ba? And papaano ka ngayon susuportahan ng iba mong kaibigan vlogger like Dr. Love? Dahil sumagot si Midit at lumalabas na gumagawa ka lang ng kwento mo, Red Sane. Hindi magandang yan, Brad. Oo, may ibang tao na ganun yung ginagawa, pero tama ba yun? Ano to? For the views? Para kayo mapag-usapan? Di ba? May mga paraan para tayo pwedeng mag-gain ng views, pero wag sana sa ganitong pamamaraan na maninira ka. No? Para lang mapansin, magpapansin. No? So, ano ngayon yung mangyayari kay Beyonce? Lalabas na naman na may kasalanan siya. Bakit? Kasi, bakit may mga ganyong impormasyon na lumalabas? Saan nakuha, no, ni Red Sane niyang information na yan? Nasamantalang it's between Midit and Beyonce conversation. Paanong nagkaroon ka ng knowledge about that? Diba? Hindi yan papasok sa utak mo kung wala kang narinig o may nagsabi sa'yo. Ang problema, mukhang sablay yung nagsabi sa'yo dahil ito na ngayon si Midit nagpapaliwanag. So yan po yung lalamanin ng aking content na to, at kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At ibabahagi ko po sa inyo yung ilan sa mga naging komento nitong si Midit sa pagdamay sa kanya. Kasi dinadamay siya sa isyong hindi niya nga sinasakyan dahil ayaw niya madamay. Diba? Kung sakaling nagsalita siya before, it's a realization, no, nung mga nangyari sa kanya, nung time na umalis na siya sa Kalingap at yung importance ng mga sinabi ni Kalingap Rab sa kanya. There's nothing wrong with that. Diba? Opinion mo yun. Doon mo na, yun yung tingin mo, no, sa mga nangyari sa'yo. Ganun mo ininterpret yung mga experience mong nakuha sa panahon nang ikaw ay nandoon sa Kalingap. Di ba? So, pumapabor kay Kalingap Rab dahil yun yung totoo. Di ba? Nagiging totoo lang si Midit. At yun yung binasa niya doon sa shinare niyang conversation nila. So, ngayon, ano to? Ginagawit niyo si Midit to discredit her? No? Kasi, yun yung lumalabas dito. Sinisiraan niyo si Midit. Dinudumihan niyo yung pangalan niya para lumabas na siya ay kumakampi sa inyo. Ganun ba yun? Kasi wala akong maiisip na pwedeng i-reason. Bakit nyo kailangan gumawa ng kwento to harm the others? Diba? Ano yung gusto niyong palabasin? So, Red Sane, ingat ka, Brad. Ingat ka sa mga ganyan. Lalo na kung may mga information ka na hindi mo naman first hand na narinig. No? Kasi the words you're using medyo tough, no? Na sulsulan. Pangit po yun. Parang ginawa niyong walang isip si Beyonce at napaka pakialamera ni Midit.
para sabihin yung manunulsol siya. Okay, so allow me to play portion of the content of Midit and let's analyze, no? And I'll give my opinion, no, about this. Kailangan ko ng mag-video, mag-explain, para linawin and linisin ang pangalan ko. Kasi, bakit parang dinadamay ako? Bakit dinadamay niyo po ako sa kaguluhan niyo, diba? Actually, it's good, no, na gagawin niya ni Midit. Na lilinisin niya yung pangalan niya o magpapaliwanag siya because nakita natin kung paano siya nagsalita in behalf of Kalinga Prab, no? To impart to us kung ano man yung natutunan niya nung siya ay umalis kay Kalinga Prab. Diba? And lumalabas doon kasi na parang may natutunan siya unlike itong umalis na si Beyonce. So parang ganon. So ngayon na dinadawit siya, no, may gusto, no, na i-prove yung kung sino man, maybe Red Sane, na may problema si Midit, na bumaliktad na siya, nagbalimbing na siya. So for Midit to explain her side, tama lang, no, kasi baka may bumatukos dyan, sinasakyan mo lang yan. No, ikaw yung binanggit, no, so ikaw yung person involved. That's why explaining your side is relevant sa mga ganitong sitwasyon at kailangan. Kahit na sabihin nila na sinasakyan mo or for the views ka rin lang, pero kailangan mo talaga magpaliwanag. Unang-una, sa'yo po, Kuya Radzane, wala po akong ginawang masama sa'yo. Wala akong sinabing masama sa'yo. Especially kay Beyonce, kay Dr. Love, wala akong sinabi. Wala akong, sa pagkakaalala ko wala po akong ginawang masama sa inyo, wala akong sinabing masama sa inyo para pagsalitaan mo ako ng mga ganyan. And paano mo ngayon ito papaliwanag, Red Sane? No, harap-harapan na tinatanggi ni Midit na kay Dr. Love, sa'yo at kay Beyonce, wala siyang nasabing pangit at hindi siya sumasakay sa issue. So paano mo ngayon to pabubulaanan? Paano mo sasagutin ngayon to? Di ba? Ikaw ngayon nagbigay ng dahilan para ngayon yung natitirang supporter ninyo manglamig din sa'yo. At pag nanglamig sa'yo yan, sa tingin mo, walang epekto yan kay Dr. Love at saka kay Beyonce? Di ba? Dapat iniisip mo yan, Brad. No? Hindi yung bitaw ka ng bitaw na salita. Para pagbintangan mo ako ng kung ano-ano. So yan, may nag-send sa akin ng video na to nung nasa biyahe ako kanina. Umaring sumahilig sa... Kaya malapit lang umaring sumahilig sa kaliwa. Sa yun sa nagsulsol kay Beyonce na magpatulpo. Nagsulsul kay Beyonce na magpatulfo. Yan po ang hirap Ang hilig, paano natin irereklamo ang isang bagay na sa pamamagitan ng pagsasalita natin, di ba? Kung hindi natin alam ang mga ibig sabihin ng mga words na binibitawan natin, di ba? Paano na natin makukuha kung ano man yung justice na sinasabi nyo kung hindi nyo nga alam kung ano talaga ang tamang term sa mga bagay-bagay, di ba? Mabigat yung binitawang salitang yun ni Red Sane, no? Na sinulsulan ni Midit si Beyonce para magpatulpo. Alam mo, ano to? Ebidensya to, no? And mukhang mahihirapan si Red Sane na itanggi to. Di ba? Walang kagatol-gatol niya sinabi na si Midit yung nagsulsol. No? Siguro may nakakwentuhan to, pero hindi buo yung kwento, kaya nag-conclude. No? Nag-conclude. And paano malalaman ni Red Sane? Di ba? And may kinuwentuhan ba si Midit sa pag-uusap nila ni Beyonce? Di ba? So sila din lang yan. At hindi maiaalis dyan, no? Na malapit
kay Beyonce ang maaaring nagkwento kay Redse. Maaari po kasi sino pa makakaalam niyan? Di ba? Unless may sinabihan si Midit na nagme-message sila ni Beyonce, no? Nung nanduron siya sa tulpo. Kung may sinabihan si Midit, pwede. Pero kung walang sinabihan si Midit, it's within the family. It's within their circle ang naglabas ng pag-uusap na yan para masabi na si Midit ay nanulsol. Para gawa ng kwento yan. Di ba? Kasi babanggitin dyan ni Midit yung conversation nila ni Beyonce. Iyang sulsol, diyan muna tayo sa sulsol na sinasabi mo. Paano susulsulan ko? Eto ang message namin. May 6, 9:34 po ito, PM to PM. Sending you hugs and prayers, Be. Hindi pa po ito nangyayari yung pagpapatulfo, yung live nila. Wala akong idea kung sino ang ipapatulfo niya, ganyan-ganyan. Pero madami kasi nagko-comment sa live ko noon, kaya na-curious ako. Tinanong ko siya. Sabi niya, ang reply niya sa akin nung sabi kong, sending you hugs and prayers, Be. Thank you, Ate Medit. Hindi naman ako makikipag-away sa kanila. Ipaglalaban ko lang pamilya ko. Siyempre, bilang ate niya, kaya nag-advise po ako bilang ate. Sabi ko, as long as tama ang pinaglalaban mo, especially pag about family mo, go lang and mag-pray ka lagi. God bless you. Sana mahanap mo yung peace of mind and justice na deserve mo. Tapos tinanong ko siya, totoo ba yung mapunta ka sa tulfo? Tapos sabi niya, andito na ako ate. Sabi niya, oo ate. Sabi ko, nasa tulfo ka? Sino ipapatulfo mo, Be? Sobrang haba ng pila dyan sa labas and sa loob. Tapos may mga messages pa po ako, hindi na siya nag-reply. Kaya ang ginawa ko, in-send ko naman na. Kasi parang useless naman yung mga sinasabi ko. Kasi ando na siya and hindi niya na po ako sinagot. Hanggang sa napanood ko po yung live na si Kuya Val and si Kuya Ram pala ang ipapatulfo niya. Hindi ko po yan. So, yan ang kwento ni Midit. No? So, paano yan, Red Saint? No? Maaring mayroon siyang nasagap na chismis. No? Na mayroong conversation between Beyonce and Midit. But, the whole story of it, maaring hindi niya alam. Or, alam niya yung kwento, pero iniba niya ang senaryo. Ayan po, mismo, binasa ni Midit yung kanilang conversation ni Beyonce. Alam ni Midit na pumunta ng tulpo, pero hindi niya alam kung sino yung ipapatulpo. And based din dyan sa kanyang paliwanag na yan, if ever na alam niya na si Bal Santos at si Bal ang ipapatulpo niya, a-advisean niya. Which is, yun nga yung tama dun eh. Yun yung malimit kong sinasabi. Okay? Oo, mayroon kang naramdaman na sama ng loob pero hindi ka kasi nakinig. Hindi kayo nakinig kay Kalingap Rab. Yun. Walang problema na magpatulpo kayo pero tignan nyo yung consequences at tingnan nyo yung magiging sitwasyon ninyo. Di ba? Yun yung hindi ninyo ginawa. Okay? Oo, nagalit kayo, sumama yung loob nyo kay Bal Santos, pero alam ninyo kung sino yung tumutulong sa inyo. Tumutulong si Bal, pero part lang siya na nag-i-sponsor. Ang talagang may hawak sa inyo ay si Kalingap Rab. At yun yung i-advise ni Midit, no? Na hindi nyo dapat gagawin yun because of the gratitude. Respect, ika nga. Kung hindi nyo man nakita yung respect kay Kuya Bal dahil continuously answering siya doon sa mga sinasabi or nabasa, because he is only retaliating to doon sa mga nasabi rin. Yung mga una, okay, no? Talagang nakakasama ng loob yun. Pero,
dapat inisip ninyo si Kalingap Rab ang kausap ninyo. Kung nakipag-usap man sa inyo si Kuya Bal o si Bal Santos, no? Mas pinagbigyan nyo sana ng importansya yung kay Kalingap Rab kahit na si Bal Santos pa yung sinasabing founder. Kasi mali na yung ginagawa niya. Di ba? Kahit siya yung founder pero you are reporting or si Kalingap Rab ang nag-handle sa inyo, sa kanya kayo dapat nakinig. Di ba? And according nga dyan kay Midit, papaliwanagan niya na hindi nyo dapat gawin yan. Mali. No? Pero ano yung sinasabi mo, Red Saint? Siya pa yung sumulsol? Oo, susulsulan niya. No? Kung sakasakali na sumagot pa si Beyonce doon sa mga messages niya, malamang sulsulan niya talaga. Sulsulan niya si Beyonce na wag ituloy yun. No? Yun yung part ng content na yan ni Midit. Ano ba kasi yung problema ninyo kay Midit at dinadamay niyo siya? Di ba? Kahit ako, hindi ko mapakiwari. Ano ba yung nagawa ng tao sa inyo? Just because nagkaroon lang siya ng conversation kay Beyonce? Di ba? Part din siya dati ng Kalingap Angels. Di ba? So, kung sakaling mayroon silang communication, dahil dati nga siyang Kalingap Angel. Di ba? So, yung mga information no, na nasasagip ninyo, na nahahagap ninyo or na nakukuha ninyo, make sure nyo po na yan ay inyong sinasala. No? So, ngayon, Red Saint, paano mo lulusutan to na mismong galing kay Midit? Naha-high blood na siya sa'yo. No? Naha-high blood si Midit sa'yo. Dito sa content niya na yan. Dahil sa mga pinagsasabi mo kasinungaling. Tahasan kong sinasabi na gumagawa ka ng kwento at nagsisinungaling ka. Bakit? Kasi pinatunayan ni Midit na walang katotohanan yung mga pinagsasabi mo. You're making stories to make Midit bad, look bad para dun sa mga supporters niya or sa mga iba pang vloggers. No? So, wala. Mababaon kayo. No? Lalo ka na, Red Saint. Hindi kita sinisiraan, Brad. No? Ako yung nagsasabi lang nung mga consequences ng ginawa mo. No? Kung ikaw ay irereklamo at kung tutuluyan ka talaga or gagawin talaga ni Midit yun, malaki ang laban niya. No? That's why, if I were you, the best way na gawin mo, mag-public apology ka, Brad. No? Kung ako sa'yo, wag ka nang magtahi-tahi pa ng kwento. Ha? Kung magtatahi-tahi ka ng kwento, make sure na meron kang ebidensya. Pero kung wala, mag-public apology ka na lang para mamatay na yung issue na yan at hindi ka tuluyang iwanan ng mga taong sumusuporta sa iyo. At ang masakit dyan, madadamay si Dr. Love at saka si Beyonce. Kasi kasama mo sila. Yun yung totoo. At kung hindi ka naniniwala, well, continue doing that and you will end up dito sa mga sinasabi ko sa iyo. Hindi yan pananakot or hindi yan pagmamaliit sa iyo. No? Kasi yan po yung mangyayari talaga. You're making stories na walang katotohanan at ngayon pinabubulaanan nung taong iyong inaakusahang ng sulsul kay Beyonce para magpatulpo. Na ang totoo, na nanduro na siya kay Tulpo, no? Nung minessage ni Midit. At hindi na siya nasagot nung tinanong niya kung sino yung ipapatulpo niya. Okay? So, kung ako sa'yo, Red Saint, mag-public apology ka na lang, Brad, para hindi ka magmukhang kontrabida talaga sa issue na to. No? Baka may maawa pa sa'yo ng mga supporters niyo. Okay? Hindi po ito paninira. No? Pagsasabi lang po ito ng katotohanan. And always po, mag-fact check kasi kayo para hindi kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, yun lang po at maraming salamat.